Naglalabasan ng mga vlog ng mga dilawan, mga pinklawan na nagkakagulo na raw ang mga Duterte. Ang mga taga-suporta nito, lalong-lalo na dyan sa kung paano na nga mapapalaya si PRR dyan sa dahig sa pagkakakulong nito rin sa kasalukuyan. Pero sa mga sinasabi ng mga ito, ang sistema nila, isa lang pala itong uri ng pagliligaw o pagbabaliktad ng mga totoong nangyayari, lalong-lalo na sa grupo nila. Pakinggan nyo itong sinasabing ito ni dating Senador Antonio Trillanes sa isang panayam ng isang vlogger din na dilawan din ito. Pakinggan ninyo at sabihin nyo kung talagang ang nagkakagulo, watak-watak na yung mga Duterte supporters o itong mga grupo nila na itong Bingklawan Dilawan. Pakinggan natin. Sa Pam Aquino, nung just before the campaign, yung impeachment daw, issue lang naman ng mga politiko, hindi naman daw ano yan. So, meron tayong ganong pinanggagalingan. Tapos, ito ngayong nalalapit na senaryo na magsasama sila with the Duterte bloc. Sinasabi ni VP Leni, okay lang yan. Kasi kailangan strategic. Teka muna, hindi okay yan. Hindi yan pagiging purist. Kung hindi, that's signing or selling your soul to the devil. Iba yan. Iba yung Nakita nyo na. Sabi niya, isa daw uri yun ng pagbibinta ng kaluluwa ng mga ito sa demonyo. O, di ba? Yung kanya mga bintang dito sa dalawang kasamahan nila dati pa. At ito nga yung kanila sana ng pag-asa ngayon at inaasahan. Dahil nanalo nga dyan sa Senado. Si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan. Ito yung tinutukoy nito. Na para raw ibininta nito ang mga kaluluwa ng mga ito sa demonyo dahil nga sa pagsanib nito sa mayorya. At ang ibig sabihin nito, pakikiisa ito sa mga Duterte. Na kung saan ito nga yung kanyang pinanggigigilan dito. At pati si dating Vice President Leni Robredo nadamay nga rito sa kanyang tila pagtuligsa sa mga ginagawang pagkilos ng mga ito sa kasalukuyan na para nangyayari tuloy mukha yatang nag-iisa siya ngayon na lumalaban. Ito pa naman yung gusto nilang gawing tandem yung darating na 2028 presidential election at parang banggain si Vice President Sara Duterte. Mukhang sa nangyayari, nakikita niya at siya nga mismo yung nakakaalam nito na tila nagbibinta na ng kaluluwang mga ito. Ginawa nitong pakikiisa at paglambot sa mga usapin na para tutulan ang mga Duterte. Lalo na malabanan ito na hindi makatakbo ngayong 2028 presidential election. Parang yun yung gusto niya rito palitawin. At hindi lang basta agam-agam, talagang may kasamang katotohanan at mababakas natin ito sa kanyang panggigigil at talagang may galit talaga siya, hindi lang basta tampo lamang. Si Trillanes pa, alam naman natin kung gaano ito katusat, kung gaano rin katalas naman humagip ng pag-iisip ng taong ito. O talaga traidora na ba ang nangyayari o talagang tayo naglulukuhan na lang ba o ako na lang ba talaga nag-iisa rito? Ito ang nababasa niya. Kaya naman nga kung tayo nakapanood ng mga halos mga vlog ng mga Pinklawan Dilawan na ito na yung daw mga DDS ay nagkakagulo na. Hindi na magkakaindi na at maski nga kahit nga itong si Harry Roque ay uuwi na raw ng Pinas dahil nga sa masama ang loob kay Vice President Sara Duterte. Ito yung mga vlog nila. At kasunod pa nga na ito yung mga isa rin itong Dilawan na nagkakagulo na hindi na magkasundo ang mga Duterte kung paano na nga mapapalais dating Pangulong Duterte dyan sa pagkakulong dyan sa dahil. Pagkatapos itong kanilang ito, kung isipin itong mas mabigat na problema. Dahil ito pang hinaharap talaga, ito yung pangarap nila. At kaya nga ganito na lang yung sama ng loob nila. Siyempre, hindi natin masasabi, nakatago lang ito, pero kahit si Inaturo si Rizal Tiberos ay nagsasabi rin na talagang mahinap po siya rito sa dalawang ito. Dahil ikinampanya na ito, sabi ayon pa sa kanya kasi ni Teresa.
Pagkatapos ganito yung tila nahigingan niya na hindi sasama sa kanya. Kaya, kumbaga, nalulumbay sa ngayon. Nag-iisa siya kaya ngayon. Ito yung inaasahan niya bilang pampalakas ng kanila, bilang oposisyon. At wala silang ibang target dito, kundi kontrain ang mga Duterte at tuluyan sirain ito. At na ngayong darating na 2028 presidential election, ay silang lumakas. At makabuo sila ng tandem na talagang susuportahan nilang lahat. Malaking grupo din kaya, di ba? Yung itong Pinklawan, Dilawan, may kasama itong mga kaliwa. Siyempre yung mga oligarko hindi naman itatapo na kanila talaga ito. At isang bagay na pinapanggama kaya ng mga Dilawang ito o si BP Sara makatakbo. Silang kakamalin dito at napakalabo pa sa Ilog Pasig. Manalo sila. Unang-una nga nilang problema itong panlaban nila. Sino ba yung kanilang tumatay dito na pinaka-leader nila sa ngayon? Wala naman. Puro paninira, tuligsa. Pero sa katotohanan, kung talagang 2028 presidential election, wala naman silang pambato na talagang kanila. Alam nga namang suportahan nilang Marcos. Kung halimbawa may pangbato ang Marcos, siyempre, hindi naman nila gagawin yun dahil alam natin na itong mga ito simulat sa pool naman sinusukan nito ang Marcos. Kaya lang ito, may nakikita natin na tahimik at hindi gaanong bumabangga o bumabati ko sa Marcos. Nakikinabang din sila rito. Matalang sila ay mahina at nagsisimula uling magpalakas. Ngayon nga, ito nawiwindang sila dahil ngayon dalaw nilang kasamahan. Itong Kiko Bam, natutunugan nila, unahihimigan nila na ito'y sumasapi sa majority kung saan ito yung mga Duterte Black ang nakakalamang sa mga ito. Kaya gano'n na lang ang gigil nito ni dating Senador Antonio Trillanes sa pangyayaring ito. Ngayon, sino ngayon ang nagkakagulat nawawatak-watak? Hindi ba?